So, sumainyo ang ating Panginoon. Ang ating ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni San Juan, John chapter 6 verses 24 to 35. Glory to you, Lord. Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga lagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan ba kayo rito? Kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom, at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napuri ka namin, Panginoong Jesucristo. May buhay pero walang kabuhay-buhay. May alive ka pero walang life. Sabi nga, may buhay pero walang kabuhay-buhay. Kasi, nga't may buhay tayo, kung minsan parang walang kabuhay-buhay, palaging naghahanap, palaging may kulang. At sinabi niya sa ebanghelyo ngayon, kung nakinig tayo, na hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakain kayo ng tinapay at nabusog. So, sa ebanghelyo ay makita natin na ang tao ay hinahanap. Siyempre, ang basic needs natin sa buhay, yung masatisfy yung mga physical needs natin, yung basic needs, yung gutom, ganyan. So, ganito nangyari noong nakarang linggo, yung kababalaghan, yung milagro. Nagpakain si Jesus ng 5,000 mga lalaki, hindi kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. At dito ay sinusundan ng tao ang Diyos, ang si Jesus, dahil ang tingin nila kay Jesus ay siya yung magbibigay lagi ng libreng pagkain. Kaya nga, sabi ni Jesus, alam ko yung hinahanap niyo, wag lang kayong mag-focus doon sa pagkain na yung hindi nagtatagal. Kasi ang mga tao na sumunod doon sa kanya ay iniisip lagi na papakainin na naman tayo niyan. Papakainin na naman tayo. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-focus doon. So sa ebanghelyo ngayon, ang paalala ng Diyos sa atin ay, at kailangan natin ang basic needs natin, ang mga pagkain, mga pangangailangan, pero huwag tayong makumpante doon. Meron pa tayong hanapin na hindi lang yung physical hunger, kundi yung spiritual hunger natin. Malala ko, nung nasa Hong Kong ako, nagbibisita kami sa mga preso sa Hong Kong. May mga Pilipinong nandun sa loob ng kulungan. Iba-ibang mga kasalanan na nagawa nila. Pero sabi nila, masaya na kami dito, Brad, sa loob. Kahit lumabas kami, babalik kami. Sabi ko, bakit? Kasi sa loob, ang sarap ng buhay. Pakainin ka, bigyan ka ng magandang tirahan, tuturuan ka pang magnegosyo, tuturuan ka pang libre pa yung pag-aaral mo, lalabas ka, makagraduate ka ng kurso, sabi nila. Kaya, sabi ko, mas maganda sa buhay sa labas, di ba? Kasi dito, kayo lang, ikaw lang. Pero pag nasa labas ka, siyempre, makakasama mo yung mahal mo sa buhay, makapag-serve ka, makapaglingkod ka. Sabi ko sa kanila, kung minsan ganun tayo, yung bang tama na sa atin yung ganitong buhay. Tama na yung nasasatisfy tayo sa gusto ng buhay na ng laman natin.
ng physical needs natin. Ang gusto ng Diyos ay palalimin pa natin yung ating buhay dito sa lupa. Hindi lang yung material things, hindi lang yung kapangyarihan, yung hunger for power, kundi kasama na dapat yung hunger for yung spiritual needs natin. Needs natin. Kaya nga pinaalala uli ni Lord, sabi kasi ng mga tao sa ebanghelyo ngayon, yung mga ninuno namin, di ba, nagbigay ang langit ng mana. Oh. Sabi niya, hindi binigay ni Moses yung pagkain na yun. Binigay ng aking tatay yun. Sabi niya. So, ibig niyang sabihin ay ang pagkain na binibigay sa atin ay lahat galing sa Diyos. Kahit yung mga physical needs natin. So, dito sa ebanghelyo natin ay sabi niya nga, ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay gumawa tayo, magtrabaho tayo, pero siguro din natin, yung focus natin, yung ating iniisip ay hindi lang yung pang temporary na buhay, hindi lang yung ngayon, kundi dapat yung panghabang buhay. Lagi kong naalala yung sinasabi ni Saint Agustin na sa buhay natin, dapat palaging papalapit sa Diyos ang ginagawa natin. Palagi. Ako ngayon ay medyo nagkakaedad na rin, ay para bang yung iniisip ko na aware na ako lagi na yung ginagawa ko dapat ay yung siguro din ko yung nagpapalapit sa aking Diyos. Hindi nagpapalayo. O nga, yung mga nakaraang panahon, lagi akong pumapalpak, lagi akong nadadapa, nagkakasala. Pero umabot na ko sa punto na dapat hanapin ko lagi yung paano magpalapit sa Diyos. Ito yung goal natin araw-araw. Ito yung goal natin na sinasabi, pinapaalala ng ni Saint Agustin. Yung hunger for the soul, yung masatisfy ito, yung desire natin. Yung hanapin natin yung true meaning of life. Hanapin natin yung totoong pagmamahal. Yan. So kaya nga, dapat mag-aim tayo lagi ng mas mataas para sa Diyos at mas malalim. So, ito yung ebanghelyo natin. Yung pinakabuod. Ito yung hamon ng Diyos. Mag-focus tayo dun sa tinapay, sa pagkain na pangmatagalan. Kaya nga, ang topic naman, ang idudugtong ko dito ay yung ano itong pagkain na nagbibigay sa atin ng buhay na pangmatagalan, yung pang-eternal. Kaya nga nung natanggap ko itong message na mag-share ako about the Eucharist, siguro dapat pare mag-share nito dahil mas magaling sila Hindi naman ako theologian, pero susubukan natin at hingin natin sa Banal Espiritu Santo paano mas madali nating maintindihan itong banal na misa.